Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga pangyayaring nagbigay daan sa pagkakabuo ng United Nations. Pag-aaralan natin kung ano ang United Nations, kailan ito naitatag, ang mga layunin nito, mga sangay ng United Nations, at kung sino-sino ang unang 51 mga bansa na naging miyembro o kasapi nito. Tara, simulan na natin! Ano ang United Nations? Ang United Nations o UN ay isang pandaigdigang organisasyon na binuo matapos ang World War II upang mapanatili ang kapayapaan at pagtutulungan sa pagitan ng mga bansa. Binubuo ito ng halos lahat ng bansa sa mundo at layunin nitong tugunan ang mga suliraning global tulad ng digmaan, kahirapan, karapatang pantao, at kalikasan. Kailan naitatag ang United Nations? Mula nang maitatag ang United Nations noong Oktubre 24, 1945 kasama ang 51 founding members, nakatuon na ito sa layuning mapanatili ang pandaigdigang kapayapaan. Naging mahalagang plataporma ang UN para pag-usapan at ayusin ang mga sigalot sa pagitan ng mga bansa. Mga layunin ng United Nations. Kabilang din sa mga layunin ng organisasyon ang pagpaplaganap ng demokrasya, pagtataguyod ng pag-unlad na panlipunan at karapatang pantao, pangangalaga sa kapaligiran, at pagsugpo o pagpigil sa nuclear arms proliferation o ang pagkalat ng armas nuklear. Sa paghahambing naman sa naunang League of Nations, mas naging epektibo ang United Nations sa pagtupad ng mga itinakdang layunin. Saan ang punong himpilan o pangunahing tanggapan ng United Nations? Matatagpuan sa New York City, USA, ang pangunahing tanggapan ng UN na tinatawag na UN Headquarters. Dito isinasagawa ang karamihan ng operasyon at mahahalagang pagpupulong ng iba't ibang sangay ng organisasyon. Mga pangunahing sangay ng United Nations. Ang UN ay may iba't ibang pangunahing sangay na nakatalaga upang gampanan ang sari-sariling tungkulin kaugnay ng mandato nito. Ito ay ang mga sumusunod. General Assembly. Kinabibilangan ito ng lahat ng miyembro ng UN at nagsisilbing pangunahing forum kung saan tinatalakay at nililinaw ang iba't ibang pandaigdigang issue. Security Council. Ito ang sangay na may tungkuling panatilihin ang pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Binubuo ito ng 5 permanenteng bansa na may veto power: United States, Russia, China, France, at United Kingdom, at 10 hindi permanenteng miyembro na nagbabago kada 2 taon. Economic and Social Council. Ito ang nangangasiwa sa mga programang pang-ekonomiya at panlipunan ng UN upang mapabuti ang kalidad ng pamumuhay sa iba't ibang bansa. Nakikipag-ugnayan ito sa iba pang UN agencies at international organizations para sa pag-unlad at mapabuti ang kalagayan ng mga tao sa buong mundo. International Court of Justice. Ang pinakamataas na hukuman sa pandaigdigang antas na naglilitis ng mga sigalot sa pagitan ng mga bansa ayon sa international na batas. Secretariat. Pinangungunahan ng UN Secretary General, ang sanggay na ito ang tagapagpatupad ng mga desisyon ng GA, SC at iba pang sangay ng UN. Ang mga kawani ng Secretariat ang nagsisilbing mga opisyal at tagapagtaguyod ng mga programa at proyekto ng UN. Trusteeship Council. Ang sangay na ito ang nangangasiwa sa pagpapatupad ng mga programa upang matiyak na ang mga teritoryo ay nakakamit ang kanilang layuning maging malaya at maunlad. Sa paglipas ng panahon, ang Trusteeship Council ay unti-unti nang nawala sa pagiging aktibong sangay ng UN at ang kanyang tungkulin ay isinama sa iba pang ahensya ng UN tulad ng General Assembly. Orihinal na mga miyembro ng United Nations. Narito ang talaan ng unang 51 bansa na naging kasapi ng UN noong ito ay opisyal na naitatag. Albania, Argentina, Australia, Belgium, Bolivia, Brazil, Belarus, Canada, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Czechoslovakia, Denmark,
Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Ethiopia, France, Greece, Guatemala, Haiti, Honduras, India, Iran, Iraq, Lebanon, Liberia, Luxembourg, Mexico, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Norway, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Saudi Arabia, South Africa, Syria, Turkey, Ukraine, USSR, United Kingdom, USA, Uruguay, at Venezuela. At diyan nagtatapos ang ating aralin tungkol sa mga pangyayaring nagbigay daan sa pagkakabuo ng United Nations. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.